GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. At GoSend, we are dedicated to providing a sustainable financial platform tailored for Filipino business people and the broader community. Our mission transcends the traditional profit-driven model. Instead, we aim to be the go-to partner for payment solutions, focusing on long-term sustainability and community support. Industry challenges. Recent insights from extensive user reviews, data from Statista, Nielsen, and leading publications such as the Philippine Daily Inquirer and ABS-CBN reveal significant challenges within the fintech sector, particularly concerning prominent payment platforms. Key issues. 3 critical issues have emerged. Security concerns. Both platforms have encountered issues such as data breaches, phishing scams, and fraud. Technical glitches. Users have reported app crashes, slow transaction processing, and difficulties with login or account access. Customer service. There are notable complaints regarding the quality and responsiveness of customer support. These challenges underscore the need for a robust and reliable alternative. GoSend's solution. GoSend addresses these issues head-on with our cutting-edge technology. Our platform leverages unique QR codes for transactions, ensuring unparalleled security and minimizing the risk of fraud. We guarantee that only the authorized user has access to their account, enhancing overall security. GoSend is equipped to support 10,000 communities with a user base of 2 million. Our advanced technology allows us to seamlessly digitalize all user transactions, providing a comprehensive and efficient payment solution. Our commitment to legal and financial stability is reinforced by our efforts to acquire digital wallet licenses from Dubai and the United States through strategic partnerships. Additionally, GoSend is forging alliances with international exchangers from Brazil and Turkey, positioning us as a formidable international players in the global payment landscape. GoSend has a powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the EMI license, which allows companies to issue electronic money, e-money, which can be used for payments, transfers, and other financial transactions. E-money is a digital representation of fiat currency that is stored electronically and used for various financial services. EMIs can facilitate transactions like online payments, remittances, and mobile wallet services. GoSend has another powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the VASP, or the Virtual Asset Service Provider license, which enables companies to provide services related to virtual assets, such as cryptocurrencies. These services can include exchange, transfer, custody, and management of virtual assets. VASPs are allowed to operate platforms where users can trade virtual assets, provide custodial services, and engage in other related activities. Did you know that out of 44 licensees of BSP and EMI, or the electronic money issuer, and only 9 here has a VASP licensed, we are one of those. Advantages of partnering with GoSend. Partnering with GoSend offers numerous advantages for your company. Tailored solutions. We customize our payment facility to meet your specific needs. Increased efficiency. Our solutions are designed to enhance operational efficiency and drive profitability. Customer loyalty. We provide a payment solution that fosters customer loyalty and satisfaction through personalized communication. Send personalized follow-up emails or messages that acknowledge the community's contribution and impact, highlighting specific achievements and milestones they've helped reach. Regular updates. Create a monthly newsletter showcasing success stories, upcoming projects, and how the rebates they're earning are making a difference. Progress and achievements. We are proud of our progress to date. GoSend currently serves 20,000 people in Batang Quitib ng Marikina Inc. that has the potential to expand to 200,000 users. We have successfully onboarded other communities such as NXT Global Enterprises Corporation, Merino Data Top-Up PH Corp, Aguila International Special Task Force Inc., and other pending 50 NGOs and private companies. Thank you for joining us today. We invite you to explore how GoSend can transform your payment processes and contribute to your business's success.
For more information or to partner with us, please contact us on our socials. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. GoSend, life without expenses. Tonight, no, pagkatapos ng mga work nila ay mapapakinggan din po nila ito. So it will be an hour na discussion about GoSend Press. So hopefully ma-discuss natin ang mga legalities about GoSend at ano ba itong BASP at saka EMI license na to, kasi ngayon ko lang ito narinig bago ito. Alright. So ating malaman ano ba ang kaibahan nito sa GCash at ang other mga digital wallet na mayroon existing ngayon. So what will be the edge of GoSend na kailangan nating gamitin siya other than digital wallet na existing na ngayon? Alright. Okay. Once again, paano ko ba ito babatiin? Gayahin ko na lang si Boss RDR since international tayo. Good evening, good afternoon, good morning mga boss. Okay, all right. So thank you so much sa ating mga nag-attend ng ating GoSend Zoom meeting tonight, Friday, January 17. And maraming salamat sa mga nag-attend. Welcome again sa ating GoSend second time na natin ito na presentation, no? Yung ating una uploaded na sa ating YouTube channel, and ngayon meron tayong pangalawang Zoom meeting na pag-uusapan natin. Mamaya ay papasok yung ating CEO, si Pres Nelson Bautista. Siya ay driving pa at hintayin natin ng konti for a while. So lahat ng ating mga video presentation ay available sa ating GoSend playlist. Nakasend naman niya sa ating mga GCs. Welcome again, Coach Elmer. Thank you for attending our GoSend presentation. Welcome, Sir Boy, and welcome sa lahat ng mga partners natin at patuloy na sumusuporta sa ating mga projects. Itong GoSend ay matagal na ito na sa development stage, no? Under ito sa NetBank Rural Bank of Romblon. No, ako po ay taga Romblon, that's why sinusuportahan ko po yung project na to. At nakita naman natin na ang project na to ay mayroong mga legalities. So na-scrutinize naman natin na ang project na to ng GoSend ay pang-international ang dating. Kaya sabi ko, tingnan natin, aralin natin. So nakita ko na mayroon patutunguhan, no? Parang katulad lang din po itong GCash or other digital wallet na available ngayon. So this is another project ng One Tap Tech Corporation. So shout out sa lahat ng mga team under kay Coach Elmer. Thank you for attending our Zoom meeting. And nasa mga OFW natin na naghihintay rin ng updates. Bakit hindi sila nakakapag-download ng kanilang mga GoSend app sa Play Store o sa iOS? Dahil po, right now, available lang ito sa Philippines. So, mayroong ginawang workaround ang ating president, no, through web apps ay pwede na rin tayong mag-share ng ating GoSend app. Coach Elmer, please open your mic and update your members for attending our Zoom meeting. Konting share lang, Coach Elmer. You have the mic. Magandang gabi po sa lahat. Binabati ko po yung aking mga ka-team na nandito. Yung iba papasok pa, yung na-traffic pa siguro. Gusto naming marinig yung founder mismo or CEO. So I hope kung maka-attend siya ngayon, ay may mga ibang katanungan po tayo. So bago lang tayo rito, pero since enthusiast tayo at enthusiast tayo ng mga e-wallets. So, nakita natin yung opportunity na itong GoSend ay parang gumagamit lang tayo ng GCash. Actually, napakatagal na. Ilang years na po tayong gumagamit ng mga e-wallets like GCash, pero hindi po tayo nag-earn. So, dito may opportunity. So, malaki ang potential.
lahat ng mga tao ay magkaroon ng GoSend at magkakaroon sila ng convenience pagdating sa e-wallet system. So, lahat-lahat ngayon halos nagiging digital na, online na. So, kailangan pong i-adapt natin. So, sabayan natin kung ano yung trend. Kasi kung hindi, maiiwan po tayo sa biyahe. Okay, so yan lamang po at antabayan na natin. And siguro pakinggan natin yung presentation ni Mike. Okay, at ako marami pa akong gustong i-clear about sa ating compensation plan. O, paano ba yung mga kitaan natin? So I hope mahimay-himay natin ngayong gabi. So yan lamang po Bro Mike. Maraming salamat po. Okay, so maraming salamat Coach Elmer sa pag-join sa ating second time ng ating GoSend presentation. So ito po, nakagawa ko ng slide para maisa-isa natin yung mga napag-usapan ng nakaraang linggo sa ating first Zoom presentation with President Nelson Bautista. Papasok na rin po siya at tingnan natin, ang tabayanan natin, baka nandito na nga, wala pa naman. So, habang wala pa, let me share with you ang ating GoSend presentation, your wallet for a wealthier tomorrow. So, yan yung kanyang slogan. Okay, so let me try to share ang aking ginawang minadali kong slide presentation dahil sabi ni Press, nasa video tayo. Nasa video na yung ating presentation. So, ayan, na-upload ko na sa ating GoSend playlist. Yun ang pwede nyo i-share para makapag-market din kayo sa mga friends natin o mga kakilala natin na makilala din nila ang GoSend. Okay, so engage more, earn more with GoSend. So, okay, let's go. Let's proceed sa ating presentation. So, napanood naman natin na itong introduction niya. Hindi ko na uulitin. So, i-forward na lang natin to. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency. Come again sa ating GoSend second time presentation. So, ito po yung sustainable and community support na ginawa ng GoSend. So, isa po ako sa mga nabigyan ng opportunity para mag-share sa inyo ground floor opportunity ng GoSend na ito. Way back last year, noong mga September or October during that time, na-share na po sa akin yung idea ng GoSend at nagkaroon kami ng mga brainstorming with the press, Nelson, para i-collaborate kung paano ito i-deliver at paano ito take off, no? Dahil nga sa dami ng other mga digital wallet na meron ngayon, just like GCash, GoTime, Simbank, and other available right now, ano ang meron sa GoSend? Diba? Anong kaibahan nito? What other licenses na meron siya? So, nung na-dig up, napag-aralan ko based dun sa na-discuss sa first Zoom presentation, marami akong natutunan about ito pala, ang GoSend ay naka-registered po siya sa EMI at an electronic money issuer license. So, ngayon ko lang po yan na naiintindihan. So, marami tayong matututunan tonight sa ating presentation. So, please, pakinggan po natin yung ating presentation at kung meron kang ibang ginagawa dyan, ay pwede pong isang tabi muna at pukusan na muna natin itong si GoSend. Paano ba ito makakatulong sa bawat Pilipino na matagal nang gumagamit ng digital wallet like GCash. This time, sa kagagamit mo ng GoSend, pwede rin pala tayong kumita. Di ba? Yun yung kaibahan ngayon. Mayroong tinatawag na affiliate livelihood program within GoSend platform. Okay? So, hindi lang siya mayroong EMI license at meron din itong VSAP. But, let me explain muna based sa na-research natin sa kay Google, ano ba yung EMI license. So, ang EMI license is issued by the BSP to entities aiming to operate as an electronic money issuer. So, this license is indispensable for those intending to provide digital payment services, facilitating electronic fund transfer in the Philippines. So, kaya yung ating apps, GoSend apps sa Play Store, naka-Philippines lang muna kasi yun yung
unang market na kailangang i-capture. But nung natutunan natin ito, bakit dito lang sa Philippines? Pwede naman ito sa other countries. So nagkaroon ng development during that time ng mga pag-uusap namin ni President Nelson. So nagkaroon ng mga ideas, enhancement. So ito na ngayon ang GoSend natin. So what is an EMI in banking? So an electronic money institution, yung EMI, is a financial institution that is authorized to issue electronic money and provide payment services such as domestic and international electronic fund transfer, and can provide bank account and e-wallets. So yan yung EMIs are similar to bank, except they are not allowed to lend money. So yan yung ating coverage ng EMI. So how to get EMI license in BSP? So to obtain an electronic money issuer in BSP license to operate in the field of electronic money, you need to register as a legal entity. So in addition, it is necessary to maintain a sufficient liquidity to pay out payment. So ibig sabihin mayroon palang pundo itong nilagay, no? Parang yun nga, kung sa crypto mayroong liquidity fund. So ang nakapundo rito sa ating EMI license is 200 million. Yan 200 million po yung perang nandyan, nakapundo lang. Para in case na, kumbaga yung mga transfer niyan, yung pinaka-backup natin. Sa bangko, yan yung pinaka-PDIC. So ano naman itong VASP? Ito naman po yung Virtual Asset Service Provider na license. So ito rin po ay binigay ng Bangko Sentral kay GoSend, no, kay Top One Tech Corporation. So ito naman po, dahil tayo ay involved ngayon sa cryptocurrency, so ito naman yung license niya. Ang nagre-regulate sa kanya ang VASP, Virtual Asset Provider. So ano man ang ibig sabihin po niyan? Ayan, so mamaya yung mga question, sagutin po natin yan. Tapusin ko lang itong presentation natin. So ang VASP naman, ito naman po yung license, regulatory authorized issue by Bangko Sentral ng Pilipinas. It allows companies like GoSend to legally handle virtual asset like cryptocurrency. So mayroon tayong cryptocurrency dito sa ating apps na makikita later on once na-meet natin yung requirement sa roadmap natin sa phase 1. So this license ensure that crypto operates are regulated, secure, and compliant with the Philippine law. Okay, so what GoSend can do with VASP? So cryptocurrency exchange, virtual asset management. So para sa mga regular user, safe po to explore natin dahil dito sa loob ng GoSend magkakaroon tayo ng cryptocurrency. Then for the business, meron tayong ability to accept crypto payments legally, opportunity to expand into cryptocurrency market, regulatory compliance with virtual asset transaction. So GoSend, nasa unique position po tayo ngayon dahil talagang yung cryptocurrency nagbo-boom na dito sa Pilipinas. So one of the few companies in the Philippines with both EMI and VASP licenses. So ability to offer comprehensive financial services is spanning traditional and crypto finance, position as a trusted regulated provider in the emerging crypto space. So yan po yung ating VASP. Crypto curious? GoSend is VASP, or Virtual Asset Service Provider, licensed by BSP, allowing secure virtual asset transactions. Whether it's traditional or digital currency, we've got you covered. The future of finance is here. GoSend, your wallet for a wealthier tomorrow. Download now. Ayan, so yan po yung ating license. Out of 44 licenses, so isa po tayo sa mga nabigyan. Yung roadmap, phase 1, phase 2, ay hindi ko pa po natatapos. And of course, nandito na po yung ating pinakakahintay na President ng GoSend, Pres Nelson. Nandito na siya. Pres Nelson, thank you for your presence sa ating second time na presentation. So please open your mic and let's... Hello everyone. Ayan, so batiin po natin si Pres Nelson. No? Open your mic para marinig natin ng lahat. Good evening.
Yan. Hello, nandito ba si Hello, Boss good evening po Boy? sa lahat. Good evening po. Hello, Ma'am Yan. Conchita. How are you? Yan. Nandito ka Hi, I'm good. ulit. Thank you. So, Opo, open yan. na ba yung camera natin? Yan. Nakakatuwa. Ay, 27 tayo ngayon ha, Boss. Oo. Boss Mike. 270 tayo ngayon. Okay, so 270 magkamustahan muna million, tayo yeah. bago tayo mag-continue, Boss Nelson, no? Kumustahan muna tayo ng konti, 2 minutes. Gusto mo bang kumustahin kung ano naging araw ko? Grabe. Yes, boss. Sige, kayo guys, kumusta ba kayo? Tapos na ba, boss, ang meeting mo? Baka Oh, wala ka, boss. So, ayan. So, thank you so much, Boss Nelson. So, Boss Nelson, hindi ko pa natatapos yung phase 1, phase 2 natin. How to get started with GoSend. So, ito yung paano natin umpisahan ang ating GoSend. So, in preparation, syempre, pag meron na tayong link, kailangan tayo po ay nakasubscribe na para magkaroon tayo ng full benefits sa GoSend, no? Yung mga benefits niya, yung livelihood. Kung gusto mong maging wallet lang ito, pwede. Pero kung gusto mong ma-benefit yung livelihood program natin, so you need to subscribe, yung one-time subscription natin. Okay? So, paano tayo magsisimula dito? So, ito yung ating short video. To begin, you need to get a referral link from an existing GoSend member. You can do this by scanning their QR code or asking them directly for their referral link. Once you have the link, it will redirect you to the GoSend registration page at gosendit.net. Fill out the required forms and submit your information. Ganun po yung pagsa-sign up natin, napakadali lang. Pero may mga technicalities tayong kailangang intindihin in preparation sa pagsa-sign up. Dahil hindi lang ito basta-basta nag-registered ka dahil nga tayo ay regulated ng Bangko Sentral, so we need to comply with the regulation ng BSP. So in preparation, mayroon akong mga nilagay dito na kailangan nating tandaan. It's very important na yung mga information na ilalagay natin sa registration form ay sakto na, walang mali. Diba? Walang kulang, like especially sa email, sa name at saka sa mobile number. Dahil the moment yan po ay i-registered natin, hindi na po natin siya pwedeng gamitin uli. Lalo na kung nagkamali ka sa Gmail mo or nagkamali ka sa mobile number mo. So, kailangan mo na naman uli mag-register ng tama. So, yan yung first, you need to make sure yung details mo na ilalagay, ipifill up dito sa form, na-type mo na po sa iyong messenger para copy-paste na lang po ang gagawin natin to avoid mistake in typing, especially in mobile number. Pangalawa, yung ating invitation link, wag po natin i-open sa messenger. So, ang advice po natin dyan, open the invitation link sa Google Chrome. So, palagi po tayong mag-Google Chrome, no, i-open natin yan. Pag click mo, nasa messenger pa rin yan. So, mayroong 3 dot doon sa upper right corner. I-click mo yon and open to Google Chrome. So, ang kailangan kasi dyan, ma-save mo yung password. Maraming nagkakamali dyan dahil nga nakakalimutan yung password na inilagay nila. Okay? Then, third, pag naging successful yung registration mo, pagka-login mo sa iyong affiliate member dashboard, meron tayong gagawin dyan, yung magki-KYC. KYC activation. So, meron tayong procedure kung paano yung tamang process diyan sa pagsasubmit ng government ID and i-ready mo yung sarili mo for a selfie. So, ito po yung ganitong process para po ito sa mga nasa other country na wala pang apps. Hindi nila ma-download yung apps nila sa kanilang mobile. And very important, i-double check po natin yung mobile number bago po tayo mag-click ng registration button. Make sure i-double check po talaga. Double check ang gagawin natin. So, yan, yung mga reminders natin kanina, ito yung mga pinost ko kasi ang iba kasi sa atin dito, share lang ng share, ng link. Mag-sign up ka na dyan. Hindi mo na in-explain kung anong kailangan i-fill up. Basta fill up ka lang ng pangalan mo, ng email mo, yung pala mali-mali. Tapos yung cellphone niya pala, medyo low-tech na. Yung number, iba yung na-type. That's the reason why kailangan nating i-type muna yung ating mga information sa messenger nung nag-invite sa atin o sa messenger mo para copy-paste ka na lang po. So, the moment na meron ka ng dashboard sa ating web, affiliate dashboard,
So ito po yung makikita natin diyan. Mayroon kayong dashboard, makikita mo yung members list, community, cash in, cash out. So ito yung kakaibahan natin sa ibang digital wallet. Tayo as an affiliate, meron tayong sariling affiliate dashboard. So pag meron ka na niyan, makikita mo diyan itong KYC activation. Okay? Kung nandito ka sa Philippines, have the option na sa Play Store na apps tayo mag-activate. So kung nasa ibang country ka naman, pwede ka rin dito. So may option ka. Just make sure lang na tama talaga yung number na inailagay natin. Okay? So ready your valid ID before clicking itong KYC na to. Dahil pag kinilik mo po yan at nag-click ka ng ID tapos hindi ka pa ready, kakaroon siya ng error. At hindi ka uli makakapag-upload. I think maghintay ka ng another minutes or 30 minutes para ma-reset uli yung pag-upload mo. So ito po yung process ng ng pag-KYC. After installing the app, open it on your mobile device. Click on it to launch the app. You'll be prompted to enter your mobile number. Important: you must have pre-registered using the referral link, or you will receive an error message stating user not found. Only those referred by a current member can join the platform. Ayan. So user not found dahil nga malamang mali yung number mo doon na inilagay sa pagre-register. So ito po yung sinasabi ko, na pag click mo nitong select ID, dapat naka-ready ka na. Dahil pag nag-click ka dito sa mga IDs na pipiliin mo, so dapat pag pinindot mo halimbawa itong driver's license, naka-ready na yung driver's license mo. Dahil pag nag-click ka po dyan ng iba, yan po yung mag-i-error at mag-wait ka ng another minutes para ma-reset uli yon, pwede ka uli mag-upload. So, mag-ready ng valid ID bago mag-click para di siya mag-error. So, once ready na, pwede ka rin dito mag-KYC sa ating GoSend App Plus, nasa Play Store. So, once na-download mo, ito po yung procedure niyan. Next, download the GoSend app from the Google Play Store or Apple App Store. In the search bar, type GoSend Plus. And look for the app with the orange logo. Once you find it, click the Install button to install the app on your mobile device. Ayan. So, pag naka-install ka na, ang next, siyempre, kailangan mo na mag-register gamit yung mobile number mo na na-register doon sa web app kanina. So, ito po yun siya. Once you enter your mobile number, the app will send you a one-time password, OTP. Make sure you have a stable mobile signal to receive this message. Since this is your first login, you will be asked to create a 4-digit MPIN. Enter your chosen code, and then confirm it by typing it again. The two entries must match. Otherwise, the system will prompt an error. If you encounter an error, you will need to log out and re-enter your mobile number to start again. Ayan, so yung MPIN po, 4 na digit po yan. Para next time na mag-login ka, yung MPIN na lang yung kailangan mong i-login. Pero pag yan ay nagkamali ka dyan twice or twice ka nagkamali, so kailangan mo talagang mag-enter ulit ng mobile number para mabigyan ka ng OTP. So kung ikaw ay nakapag-KYC na po, ang kailangan mong malaman ay yung generated na NetBank account. So yung NetBank account, makikita po yan dito sa cash in. Sa may cash in, okay, dito halimbawa nasa web app ka, nandito yan sa cash in. So doon sa GoSend Plus app sa Play Store, meron din doon cash in. Pero kung nasa ibang bansa ka at hindi available yung app sa'yo, so dito sa web app natin, sa dashboard, pwede kang magkuha ng iyong NetBank account. So ang NetBank account, it start with 900. So yan po yung papadala natin kung tayo ay gagamit na ng InstaPay. Let's say from GCash, so magpa-fund tayo sa ating GoSend. So ito yung kailangan natin, ang NetBank account. So para ma-activate natin siya. So the moment na meron ka ng fund, pwede ka na ngayon mag-activate ng iyong one-time subscription. Okay? So pag ikaw po ay nag-send galing from InstaPay, sila po ay nagcha-charge ng 15 pesos. Bali 250
15 yung mababawas sa'yo. Pero mag-reflect sa dito sa ano mo, sa case. So kung nasa ibang bansa ka, you can activate using your web app. So click mo lang itong activate and pay now. So ganun lang po kasimple yung ating proseso. Kung ikaw naman ay nasa Philippines, meron ka ng web app, ito po yung process niya. So pag click mo itong cash in, so ilalabas din yung iyong NetBank account. So, pwede mong padalan yan via InstaPay. So, ang mangyayari, pag padalan mo, nandito may instruction naman siya rito, punta ka lang ngayon sa iyong GCash, select mo bank transfer, select local, then search mo yung NetBank. So, yan po yung NetBank. Pag click mo yan, nandito sa baba, ipipill up mo na ngayon yung information ng ano mo, ng NetBank mo. So, ilagay mo yung amount, okay, then your name, kasi pangalan mo naman yung sa GoSend, then yung bank account mo, NetBank account mo sa GoSend. So, then send. So, automatically, papasok po yan dito sa iyong wallet balance sa GoSend kasi instant po yan dahil InstaPay naman yung gamit natin. So, pag nakapasok na, makita mo dito sa transactions, meron ng deposit na 200. So, anong gawin mo? You can now subscribe sa ating GoSend para maging affiliate ka na at pwede mo nang ma-share yung mga invitation link mo. So, i-click mo itong subscribe at i-click mo itong subscribe ulit dito. Kaya lang ito, pag ang cellphone mo ay naka-high yung kanyang font size, ay hindi mo po ito makikita. Maputol po yan. So, ang gagawin mo, you go to your setting at babaan yung font size mo. So, if di makita yung subscribe button, mag-adjust po tayo ng font size. So, bawasan mo ng konti para lumabas itong subscribe. So, pag nakasubscribe ka na, ayan na. So, pwede ka nang mag-share ng link mo. Dahil kung hindi ka po subscribe sa GoSend, hindi mo po mabibinipisyuhan yung ating affiliate livelihood program na pwede kang kumita ng 10 pesos, 40 pesos sa direct, 10 pesos sa second, and 5 pesos sa third level. So, yan po yung ating GoSend. So, makikita rin nyo po dyan, upon KYC, makikita nyo po yung top wallet. So, nakasynchronize po yung ating top wallet sa ating web wallet and sa ating GoSend wallet. Now, kung gagamitin nyo po itong top wallet, gusto ko lang i-emphasize sa inyo na yan po ay walang affiliate program. Pwede natin magamit, pero ang magbe-benefits lang din po dyan, yung GoSend, yung company, tayo po na member, wala. Kasi it's just like GCash, like GoTime, na walang affiliate program. So, ang gawin po talaga natin, dito tayo sa GoSend magkaroon ng transaction. Dahil nandyan po yung rewards, nandyan nakalagay yung affiliate program niya. Okay? Sa top wallet, wala po. Even naka-synchronize yung ating NetBank account. So, isa lang yung NetBank account natin sa mga platform na yan. So, hopefully naintindihan nyo po yung gamit ng top wallet. Later, magagamit din natin later yan kasi meron diyang Visa card. Okay? So, mamaya explain ni Press about the QRPH, ano ang advantage nitong may QR na to at paano tayo makabenefit sa other digital wallet if they use GoSend. Okay? So, meron akong ginawang playlist. Lahat ng mga information, ng mga recorded natin, ina-upload po natin dyan. So, ito yung process ng pag-share. So, send nyo lang itong GoSend playlist natin. Nandyan na lahat. Even itong ating presentation ngayon, ay uploaded po natin yan mamaya. Ayan na. Ano ba ito? Maligayang pagdating sa GoSend Livelihood Affiliate Program. Natutuwa kaming ipakilala sa iyo ang isang kamanghamanghang pagkakataon na hindi lamang nagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na transaksyon, kundi nagbibigay daan din sa iyo na kumita ng mga gantimpala habang ibinabahagi ang mga benepisyo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tara, talakayin natin ang mga detalye ng aming livelihood program. Anyayahan ng iyong mga kaibigan na sumali sa GoSend. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakakuha ka ng 40 pesos. Isang magandang paraan ito upang ibahagi ang mga benepisyo habang kumikita ng kaunting dagdag na pera. Kung magre-refer ka ng 5 kaibigan, ito ay 200 pesos na dagdag sa iyong bulsa. Gamitin ang bonus na ito para sa outing ng pamilya o ipunin para sa isang espesyal na treat. Purchase rewards.
Mag-enjoy ng mga gantimpala sa iyong mga pagbili. Para sa bawat 1,000 pesos na iyong ginastos, makakakuha ka ng 12 pesos. Ang higit na pamimili mo, mas marami kang makukuha. Kung namimili ka ng grocery at gumastos ng 4,000 pesos sa isang buwan, makakakuha ka ng 48 pesos pabalik. Iyan ay pera na maaari mong ilaan para sa iyong susunod na grocery bill o isang bagong kagamitan sa kusina. Affiliate Reward. Kapag nag-refer ka ng isang tao sa GoSend, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong sponsor. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakatanggap ang iyong sponsor ng 12 pesos at 80 cents. Bukod dito, kapag ang mga individual na iyong nirefer ay nag-sign up ng kanilang sariling mga kaibigan, makakakuha ka ng rebate na 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na kanilang ginastos. Ang sistemang ito ay lumilikha ng win-win na sitwasyon para sa lahat. Nagtataguyod ng isang suportadong network kung saan lahat ay maaaring umunlad. Isipin mo na nakatulong ka sa 100 kaibigan na mag-sign up para sa GoSend. Ang iyong sponsor ay makakakuha ng 1,280 pesos mula sa iyong mga referrals lamang. Pero hindi dito nagtatapos. Kung bawat isa sa iyong mga kaibigan ay mag-refer din ng 100 tao at sila ay namimili, patuloy kang kikita mula sa kanilang mga gastos. Makakakuha ka ng 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na ginastos na magiging kabuuang 4,000 pesos na gantimpala. Magkakaroon ka rin ng kabuuang 5,280 pesos na passive reward. Ito ay mag-udyok sa iyong sponsor na aktibong suportahan ka dahil ang kanilang tagumpay ay direktang konektado sa iyo. Sama-sama, nagtatayo kayo ng isang nagtutulungan na komunidad kung saan lahat ay motivated na lumago at magtagumpay. Bank Transfer Rewards. Tuwing ikaw ay gumagawa ng bank transfer, makakakuha ka ng 60 cents. Bukod dito, ang iyong sponsor ay makakakuha rin ng 60 cents na lumilikha ng isang suportadong network ng mga kumikita. Kung gagawa ka ng 10 bank transfers sa isang buwan, ito ay 6 pesos sa iyong bulsa. Maaaring hindi ito mukhang marami, pero maaari itong bumuo upang masakop ang maliliit na buwan ng gastos tulad ng iyong coffee. Pay Bills Rewards. Magbayad ng iyong mga bill at kumita ng mga gantimpala. Para sa bawat bayad na bill, makakakuha ka ng 1 peso. Makakatanggap din ang iyong sponsor ng 1 peso rebate na nagudyok sa pagtutulungan at paglago. Kung magbabayad ka ng 5 bill sa isang buwan, makakakuha ka ng 5 pesos. Gamitin ito para sa isang movie night o ipunin para sa isang family dinner. Salamat sa pag-explore ng GoSend Livelihood Affiliate Program kasama kami. Tandaan, ang GoSend ay higit pa sa isang e-wallet system. Ito ay isang komunidad na nakatuon sa paggawa ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa aming rewards program, hindi ka lamang nakikinabang sa pamamagitan ng mga gantimpala at bonus, kundi nag-aambag ka rin sa isang mas malaking layunin. Ang bawat pagbili na ginagawa ng mga miyembro ng GoSend ay tumutulong sa mga kapuspalad, lumilikha ng ripple effect ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at upang manatiling updated sa aming mga inisyatiba, siguraduhin sundan kami sa aming mga social media. GoSend your wallet for a wealthier tomorrow. Yan, so livelihood program ni GoSend, your wallet for a wealthier tomorrow. So, ayan na press, punta tayo sa ating mga questions sa ating chat box. Katanungan na kailangan ng clarification. Yeah, nandito ako at naghihintay, no? Once again, good evening, everyone. Medyo habang nagpe-present ka, Boss Mike, naka-recover ako, no, ng aking energy. Ay, kasi kakagaling lang ng office and we did some huge meeting din. Tapos yung mga request ng mga ating mga users na nag-experience ng GoSend this 1 week, no? So we collate all those experiences, tapos pinag-aralan namin on how we will improve next week, pati yung sa system. And ang daming good news, boss, katulad ng pinangako kong good news, boss, the deadline, no? Actually, nakita ko na, Boss Mike, nandun na pala sa presentation mo, naunahan na ako, yung BioWeb na activation. Yan. Naisali mo na sa mo pala.
sa presentation mo, no? Hindi Galing, mo napakabilis. Yes po. Nakita ko sa chatbox natin kanina na sabi dito, no? Sabi niya, ang hindi ko maintindihan bakit hindi pinapakita yung license certification na pinagsasabi po ninyo. Yung Oh. EMI at BSAP. Oh. Coming from BSP, pwede transparent naman kayo. Alright. So, Okay. basically, napakita mo ba kung how they gonna do and verify things, boss, sa presentation natin? Wala pa masyado, Boss Nelson, pero nakita ko naman lahat ng mga documentation, no? Isang folder ng documentation kay Boss Adam. So mayroon siyang copy, and also I'm also asking kung magkaroon ako ng copy niyan. But that is confidential copy at hindi pwedeng ipagkalat. O yan. So kung tayo talaga ay interested with GoSend to gawing isang tarang business ito, talagang aalamin talaga natin. Tama naman yung mga question niya. But hindi natin pwedeng ano yan dito sa Zoom presentation. But if you like, you can, kung nasa Manila ka, you can coordinate or meet up with press, available time niya para mapakita niya yung patong-patong ng mga dokumento ng BSP. And with that, siguro, legit tayo. Okay, so sa akin walang problema dahil nakita ko na yan, boss. So legit po tayo at wala tayong wino-worry na yung ating company ng GoSend isa rin sa mga fly-by-night. So hindi po yun dahil last year tayo nag-uusap nito, no? Ang daming mga brands. Yeah, last October, boss. No, so kaya ngayon pa lang parang ngayon nagmamaterialize yung mga ano natin, mga napag-usapan last year. At napakaganda dahil tayo yung una na magpo-promote nito, just like before yung Coins PH Press na nagsisimula, nag-share din ako niyan. Every share ko I get 50 pesos. But with GoSend, iba pa, mas marami pa siyang ibang benefits, mga perk na ibibigay sa iyo as reward sa pag-share ng GoSend. So tayo, patience lang tayo, standby, and aralin natin ng mabuti ang GoSend. Dahil malaking tulong po ito sa community natin at magkaroon tayo ng additional, no, yung mga sinasabi diyan sa ating video presentation na makakatulong sa mga bills natin. So with that, bago tayo pumunta, Boss Nelson, sa ating mga question and answer, yung aking request na mabigyan natin ng konting background, yung company history, paano ito nag-start, even though na-ask ko na yan, but for the benefits ng ating mga nandito ngayon at saka yung mga i-invite natin, I'd like to ask Boss Nelson to give a little brief background of the company history, paano nag-arrive ang GoSend. So go ahead, Boss Nelson. Alright, thank you, Boss Mike. No? So, napaka-importante, mga boss, no, kung malaman natin, no, ano ba ang motivations ng mga founders natin behind GoSend, paano siya nabuo, tapos ano pa yung mga pinagdaanan. Yan po yung matatamis na gusto ko din na i-discuss sa inyo, because this idea was conceived way back 2016. But the thing is, no, we don't have any idea on how to do things in legalities, ano pa yung mga kailangan, no, but the idea is there. So nung way back 2016, we created a software na bakit pwede ba na pagkakitaan natin yung gastos natin at saka gastos ng mga kaibigan natin, no, at magkaroon tayo ng income. So basically ang nangyari doon, we created a software, no, but meron siyang limitations. Anong limitations? We found out after a few years na hindi siya talaga fully mag-grow not unless recognize siya ng Bangko Sentral at magiging community wallet lang siya. So mas maganda pag yung mga malalaking bangko katulad ng BDO, BPI, no, ay nare-recognize na yung wallet natin, no. So after ng mga experiences din namin yan, okay, sa pagpapatakbo ng business, pagkakaroon ng affiliation, pagkakaroon ng e-commerce, no? Nalaman namin through an experience din doon sa Laika. Familiar ba kayo sa Laika Gem? Okay, Laika Gem is a digital like a digital currency din na kung saan nagagamit na to
pambili ng mga goods and services. Even si Ivana, no? Ginagamit niya. Actually, nung nagkaroon siya ng video, binili niya ang isang van sa Hyundai through Leica Gem, doon sumabog. Nasabing legit kasi ni-recognize ng Hyundai. No? So ang galing, ang dami, pati yung server nila nag-explode within 24 hours. So ang transaction nila nag times 200, boss, no? Na-overwhelmed yung developer noon, no? Pero come to think of it, Leica Gem is not recognized by Bangko Sentral ng Pilipinas, pero madami po siyang pinayaman. Madami po siyang pinakita dahil doon sa law of first. So, nung nakita namin na almost ganun yung konsepto, tapos pinasara si Leica Gem. Bakit? Kasi under the regulation of Bangko Sentral, you cannot exchange goods and services without a license. And that license, mga boss, is called EMI license. Okay. So, wala naman pong masama, boss. Yan, huwag kayo maglala, boss. Ipapakita po natin yan. Yung license na yan. Dahil hindi po natin tinatago ang license po natin, kundi ipagmamalaki po natin yan. Let me continue to my story, no? So, na-conceive po ang product at ang company ng Top 1 Tech 2019. At first, we have a partnership with a specific na kumukuha ng license sa Bangko Sentral. Hindi ko na i-disclose. So nagkaroon ng management issue until such time na na-conceive ang Top 1 Tech, and Top 1 Tech now acquired an EMI license way back 2019. Okay, 2019 pa po, it's been 5 years, no? I believe nandito yung partner ko din ngayon sa sa Zoom na ito. We celebrated our half decade, no? Nung Christmas party namin nung nitong December. So we celebrated na 5 years na tayo. We survived all the tedious documentations. No, so pagkatapos ng 2019, ang challenge din namin, nagkaroon ng pandemic. Okay? Nagkaroon ng pandemic. So we spent a lot on the infrastructure, on the license, on the documentation. Nagkaroon ng office sa Intramuros, no? Pero after we got the license, nagkaroon naman siya ng tawag dito, pandemic. But the company, of course, is push through together with Clifford, no? At technically, GoSend is already the second tower ng EMI license natin, which is Top 1 Tech. To give you a good background, kung ano ba ang mga licenses na meron tayo at bakit kailangan, no, para maiwasan tayo doon sa tinatawag na mga scams, no? You know what? Why is it? Ito ang tanong ko, mga boss. Bakit ba kailangan ng lisensya? At bakit ka ba kumukuha ng lisensya? No? Unang-una, pag mag-negosyo ka dito sa Pilipinas, kailangan mo dalawa, either DTI or SEC. No? So, tapos kukuha ka ng BIR. So, sa madaling sabi, mga boss, ang lisensya, ito yung nagbabantay sa atin, no? Kung tama ba ang ginagawa natin or naayon ba sa batas. Dahil ang batas po ay pinoprotektahan, ginawa po yan ng ating mambabatas para protektahan po yung mga consumer or yung mga tao po na gumagamit ng mga produkto. So to start with, ano ang EMI license? Boss, pwede ba na may ilagay mo doon sa website, boss? Punta ka sa Google para makita rin nila while we are I'm discussing yung sa screen natin, boss. Sa Facebook o sa website? Hindi, sa website, sa Google. Punta ka sa google.com, boss. Mas maganda, boss, na makita na nila through third-party reliable Google kung ano po ang definition ng EMI license. Mas maganda, boss Mike, kasi nakikita din nila sa screen. Kanina, together with Clifford, may mga may mga tin-troubleshoot din kami kanina na mga concerns ng mga users. No, at doon ko po ipapakita sa inyo
kung ano ang pinagkaiba ng GoSend sa GCash. Ikikwento ko po sa inyo, no, na ito yung karamihan na kung bakit maraming naiinis po sa GCash. Ayun. Boss, loading ka na po ba sa Google? Sa Google natin? Yes, ano po yung ano ko? Hanapin. Boss, ipakita mo yung EMI BSP sa Google, i-type mo. Paki-share na lang yung screen, boss. Okay. So actually, nasa presentation ka na rin yan, yung EMI. Oo. Tapos pakita mo, boss, ipakita natin ang actual. Okay. Yung sa Google mo na, boss, para makita nila na legit. Ayan, nawala yata ko. Ayan. Alright. Okay, thank you, boss. Narinig ba ako? Yes, go ahead. Alam nyo, ang daming company for past 3 years while we are doing the infrastructure, ang dami kong na-encounter. I'll give you an example, boss. Vention. Who knows Vention? Ito mga boss, ikikwento ko sa inyo kasi ang weapon talaga natin dito is right knowledge, mga boss, para hindi tayo maloko. So, particular na kayo sa Vention, sinabi ko na, kuya kasi yun yung may-ari. So, they're doing cryptocurrency. Sabi niya, okay, decentralized naman yan. Diba? Ganito. Diba? Hindi yan mahabol. Pero hindi niya alam, boss, yung Republic Act na nagawa, 1163, no? Nung way back 2019, na minomonitor na merong batas na dyan, boss, na minomonitor na lahat ng tokenizations at saka digital assets. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na VSAP. So focus muna tayo sa EMI license. So yan. Ang EMI yan, Boss Mike, mamaya ibibigay ko sa yung Republic Act na yun, ko yung eksakto para mailagay mo rin, no? Okay, so ang kulang, boss, is yung EMI license sa Laika, no? Kasi yung EMI license na yan will give the BSP for you to exchange goods and services and to hold money. Ayan nandiyan din pala. Intending to provide digital payment services. Pag sabing digital payments, mga boss, ang laki ng definition yan pagdating sa BSP. No, like exchanges of goods, no, to the merchants, no? Tapos hindi lang merchants yan. Meron pang malalim na definition po yan, mga boss. But I will not go on to that. Basta, just remember, pag may trading, may merchant, exchange ng goods, may medium tayo. Yung medium na transactions na yon, it should be regulated by Bangko Sentral. At meron dapat tayo na EMI license. Alright. So yun, boss. Paki-search list of EMI license in the Philippines. Yan. Ito po yun, mga boss. Hindi po namin actually tinatago. You could research naman din, mga boss. Yan. Na-open na ba sa laptop mo yan, boss? Yung ngayon, yung PDF file ng Bangko Sentral? Yes. Okay. Sige, boss. Mo yung website ng BSP. Nasa baba. Meron yan sa baba, boss. Ayan. Ay, hindi po yan. Subscribe po yan sa pinakababa. Yan. bsp.gov.ph. List of subscribe, I supervise electronic money issuer. Boss, paki-open. Yan yung sa PDF. To begin, you need to get a referral link from an existing GoSend member. You can do this by scanning their QR code or asking them directly for their referral link. Once you have the link, it will redirect you to the GoSend registration page at gosendit.net. Fill out the required forms and submit your information. Next, download the GoSend app from the Google Play Store or Apple App Store. In the search bar, type GoSend Plus. And look for the app with the orange logo. Once you find it, click the Install button to install the app on your mobile device. After installing the app, open it on your mobile device. Click on it to launch the app. You'll be prompted to enter your mobile number. Important: you must have pre-registered using the referral link.
or you will receive an error message stating "User not found." Only those referred by a current member can join the platform. Once you enter your mobile number, the app will send you a one-time password, OTP. Make sure you have a stable mobile signal to receive this message. Since this is your first login, you will be asked to create a 4-digit MPIN. Enter your chosen code, and then confirm it by typing it again. The two entries must match. Otherwise, the system will prompt an error. If you encounter an error, you will need to log out and re-enter your mobile number to start again. Now that your MPIN is set, log back into the app. You will receive another OTP for security verification. Enter the OTP in the provided fields. Once verified, you will be taken to the MPIN entry screen. Click the middle of the icon to display the keypad and enter your MPIN. Next, you'll need to complete your Know Your Customer (KYC) verification. Prepare one valid government ID for this step. Select your ID type and click Next. Take a clear photo of your ID. Make sure it is legible, as unclear images will be rejected. After that, you'll take a selfie. Click Begin Check and ensure your face is centered within the oval frame. A progress bar will indicate if you're positioned correctly. Once completed, the app will automatically upload your information and notify you if your KYC verification was successful. If it fails, you will need to repeat this process. After successfully completing the KYC, you can log into the app by entering your mobile number and MPIN. Maligayang pagdating sa GoSend Livelihood Affiliate Program. Natutuwa kaming ipakilala sa iyo ang isang kamanghamanghang pagkakataon na hindi lamang nagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na transaksyon, kundi nagbibigay daan din sa iyo na kumita ng mga gantimpala habang ibinabahagi ang mga benepisyo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tara, talakayin natin ang mga detalye ng aming livelihood program. Anyayahan ng iyong mga kaibigan na sumali sa GoSend. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakakuha ka ng 40 pesos. Isang magandang paraan ito upang ibahagi ang mga benepisyo habang kumikita ng kaunting dagdag na pera. Kung magre-refer ka ng 5 kaibigan, ito ay 200 pesos na dagdag sa iyong bulsa. Gamitin ang bonus na ito para sa outing ng pamilya o ipunin para sa isang espesyal na treat. Purchase rewards. Mag-enjoy ng mga gantimpala sa iyong mga pagbili. Para sa bawat 1,000 pesos na iyong ginastos, makakakuha ka ng 12 pesos. Ang higit na pamimili mo, mas marami kang makukuha. Kung namimili ka ng grocery at gumastos ng 4,000 pesos sa isang buwan, makakakuha ka ng 48 pesos pabalik. Iyan ay pera na maaari mong ilaan para sa iyong susunod na grocery bill o isang bagong kagamitan sa kusina. Affiliate reward. Kapag nag-refer ka ng isang tao sa GoSend, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong sponsor. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakatanggap ang iyong sponsor ng 12 pesos at 80 cents. Bukod dito, kapag ang mga individual na iyong nirefer ay nag-sign up ng kanilang sariling mga kaibigan, makakakuha ka ng rebate na 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na kanilang ginastos. Ang sistemang ito ay lumilikha ng win-win na sitwasyon para sa lahat. Nagtataguyod ng isang suportadong network kung saan lahat ay maaaring umunlad. Isipin mo na nakatulong ka sa 100 kaibigan na mag-sign up para sa GoSend. Ang iyong sponsor ay makakakuha ng 1,280 pesos mula sa iyong mga referrals lamang. Pero hindi dito nagtatapos. Kung bawat isa sa iyong mga kaibigan ay mag-refer din ng 100 tao at sila ay namimili, patuloy kang kikita mula sa kanilang mga gastos. Makakakuha ka ng 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na ginastos na magiging kabuuang 4,000 pesos na gantimpala. Magkakaroon ka rin ng kabuuang 5,280 pesos na passive reward. Ito ay mag-udyok sa iyong sponsor na aktibong suportahan ka dahil ang kanilang tagumpay ay direktang konektado sa iyo. Sama-sama, nagtatayo kayo ng isang nagtutulungan na komunidad kung saan lahat ay motivated na lumago at magtagumpay. Bank Transfer Rewards.
Tuwing ikaw ay gumagawa ng bank transfer, makakakuha ka ng 60 cents. Bukod dito, ang iyong sponsor ay makakakuha rin ng 60 cents na lumilikha ng isang suportadong network ng mga kumikita. Kung gagawa ka ng 10 bank transfers sa isang buwan, ito ay 6 pesos sa iyong bulsa. Maaaring hindi ito mukhang marami, pero maaari itong bumuo upang masakop ang maliliit na buwan ng gastos tulad ng iyong coffee. Pay Bills Rewards. Magbayad ng iyong mga bill at kumita ng mga gantimpala. Para sa bawat bayad na bill, makakakuha ka ng 1 peso. Makakatanggap din ang iyong sponsor ng 1 peso rebate na nagudyok sa pagtutulungan at paglago. Kung magbabayad ka ng 5 bill sa isang buwan, makakakuha ka ng 5 pesos. Gamitin ito para sa isang movie night o ipunin para sa isang family dinner. Salamat sa pag-explore ng GoSend Livelihood Affiliate Program kasama kami. Tandaan, ang GoSend ay higit pa sa isang e-wallet system. Ito ay isang komunidad na nakatuon sa paggawa ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa aming rewards program, hindi ka lamang nakikinabang sa pamamagitan ng mga gantimpala at bonus, kundi nag-aambag ka rin sa isang mas malaking layunin. Ang bawat pagbili na ginagawa ng mga miyembro ng GoSend ay tumutulong sa mga kapuspalad, lumilikha ng ripple effect ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at upang manatiling updated sa aming mga inisyatiba, siguraduhin sundan kami sa aming mga social media. Go send your wallet for a wealthier tomorrow. So kung wala na question, maraming salamat sa pag-attend sa ating Friday night updates. So ayan po, let's move on sa mga hindi po naka-attend ang ating Zoom presentation. Ito po ay recorded at i-upload din po natin ito mamaya. And don't forget na i-like, subscribe yung ating channel, no, para dumami naman yung ating viewers at malapit na tayong ma-monetize. So thank you so much sa pagpakinig ng aking mga uploaded video presentation na ginagawa nyo ng radio. Maraming salamat sa inyong suporta at ako ay nagagalak at lalo pang na-inspire na gumawa ng mga maraming videos para lahat ay ma-update sa mga kaganapan sa ating okay, so let's move on sa ating